mga nag-file naman po under po sa One Batangas, ating board member mula po Hamilton Blanco, and bukal Dr. June Berberabe, and mula naman po sa 6th District, bukal Junjun Gosos, and bukal Bibong Mendoza. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Congressman Eric Buhay ng Unang Distrito ng Batangas. Kasama ko ang aking kaisa-isang asawa, si Congresswoman Irene Erminda Buhay. At kami po ay kaisa ng One Batangas, and of course ng Bagong Batangas. Kasama po ni Secretary Ralph Recto at ating po gagawing Governor muli, si Governor Vilma Santos Recto and si Vice Governor Lucky Manzano po. Kasama po ng aming team. Andito po ang Unang Distrito ng Batangas na nangangako pong tutulong po at gagawin po namin ang lahat ng magagawa para po sa inyo, para po sa amin, para po sa Batangas, para po sa... Raramdaman din sa mga liblib na bayan, kamukha po ng mas maraming bayan na nasasakop ng ikalawang distrito ng ating lalawigan. I wish to thank the Recto family, most especially Secretary Ralph Recto, for gathering us together. Sapagkat ako po especially Secretary Ralph Recto, for gathering us together. Sapagkat ako po'y naniniwala na sa pagsasama-sama naming lahat, mga kapwa lingkod bayan, sa ilalim ng One Batangas, higit na uunlad at kikilalanin ang lalawigan ng Batangas. Maraming salamat po. Maraming salamat po from GT, and of course mula po sa pamilya ng Colyantes, mula po sa ika-3 distrito ng Batangas, Attorney King Colyantes. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang inyong lingkod po ay si Attorney King Colyantes, aspirante po na po natin ang serbisyong nakasanayan nyo na sa ilalim ng liderato ng aking mga magulang na nagbili ng buong grupo ng One Batangas para makamit po natin ang kaunlaran na inaasama-asama ng bawat isang Batangas. Maraming salamat po. Supportan po natin ang One Batangas sa ilalim po ng liderato ni Governor Vilma Santos. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat Attorney King, and syempre dahil napakasipag ni Kong Kaloy ay kailangan niyang pumunta agad at bumaba sa kanyang distrito dahil may event po sila. Pero syempre, nandito po ang kanyang kabiyak, ang Siling Labuyo ng 4th District. Palapakan naman po natin Kong Yanda Bolivia. Maraming salamat, Brian. Hindi po akong kandidato. Laos na po tayo. Pagdating ng 25, sayang natin sa gusto, magre-retiro na tayo. Maraming salamat sa suporta ng Batanggenyo. Pangarap po namin sa ika-4 na distrito, kung dati tayo nagsiservisyo, may puso, alagang Siling Labuyo ngayon, isang puso, isang serbisyo, pangarap natin, nasinimula na Siling Labuyo. Mananatili ang pamilya, ngayon nadagdagan pa. Senator, maraming salamat. Maraming salamat. Wala Siling Labuyo kung wala ka. Kung wala kayo. Kaya hanggang sa huli, sandali ng aking buhay. Hanggang sa huli, tulad ng lagi kong sinasabi, tatanda at lilipas din ako. Isang araw, makakalimutan ang Siling Labuyo. Pero sisiguraduhin ko sa bawat isang Batanggenyo, lalong-lalo na sa aking distrito, kahit mawala ako, may alaalang iwan sa inyo. Katulad ng mga rektong naririto na patuloy na susuportahan ng distrito, na ika-4 na distrito, na ika-1, na pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, at pang-6 na distrito. Hanggang sa dulo, rekto, Manzano tayo. Dahil kay Luis Manzano, kay Vilma Santos Recto, kay Ryan Recto, at sa lahat ng mga narito, siguradong laki ang Batanggenyo. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat po Kong Yanda. And syempre, dahil naman po, birthday ni Kong Marby at ni Mayor Beverly, si Mayor Beverly lang po ay inaasikaso ang mga bisita doon sa taas. Pero syempre, para magbigay
para magbigay ng mensahe. Palapakan naman po natin kung Marvy Marino. Maraming salamat po, Secretary Ralph. It's an honor to have you here on my birthday, Governor Vilma Santos Recto. Ako po ay full support sa inyo. Siyempre, Luis, we will do our best to make you the Vice Governor of this province. And siyempre, sa lahat po ng aking mga kasamahan, at good luck po sa ating lahat. Napakaswerte po ng lalawigan ng Batangas dahil sa leadership ni Secretary Recto. Alam po natin ang eleksyon. Ang tingin nyo po sa eleksyon ay pagwawatak-watak at paglalaban-laban. Pero ang tingin po namin sa eleksyon ay pagsasamahan, pagbubuklod, upang gayon ay makita natin kung sino talaga ay may magandang hinahangad sa ating probinsya. At natutuwa po kami, Gauti, kahit busy po kayo, kahit marami po kayong inaasikaso, tinugon nyo po ang panawagan namin na pangunahan ang aming probinsya para naman lalong umunlad ang aming probinsya. Napakadami po nating pwedeng gawin, lalong-lalo na sa suporta ni Secretary Ralph Recto, kasama ang mga kandidato nating kongresista, si Eric, si Edwin Garjola, si Jinky, happy birthday, 3rd District, si King, 4th District, si Ryan, sino pa nalimutan mo? Si Kaloy, siyempre. At huwag niyo pong papabayaan ang aking nag-iisang asawa. Siya po pinakamaganda at pinakamagaling na mayor sa buong mundo. Mayor, Congresswoman Beverly Timang. Maraming salamat. Maraming salamat, Kong Marvy. And syempre, nang nanawagan po ang lalawigan ng Batangas, hindi lang po si Bobby ang tumugon. Pagdating naman po sa lungsod ng Lipa, ika-6 na distrito ng Batangas, palakpakan naman po natin ang susunod na congressman ng 6th District, Ryan Christian Recto. Good afternoon to members of the press. Kong Marvy, you mentioned, I would just like to tell you it's an honor for me to be here today, and I would just like to thank you for welcoming us into your place here. And it's your birthday, so happy birthday. And of course, it's an honor for me to be here with the Bocals, Sila, so makakasama po ng ating Governor Vilma Santos Recto sa paglilingkod sa Kapitolyo. Palapakan po natin ang susunod na Vice-Gobernador ng lalawigan ng Batangas, Luis Philip Lucky Mansamin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magantay lang po kayo. Naghanda ako ng 8 kanta. So, enjoy lang po kayo lahat. Hindi po nakakatuwa. Medyo bago po para sa amin na nakasanayan po natin pag tayo nagkakausap ng ganito. Pag may mga camera, kundi ako may hinahain sa inyo na pwedeng bagong game show o hindi kaya bagong pelikula. Doon tayo nag-uusap ng mga bagay na kailangan i-promote. Pero lahat ng yan ay aatras ng konti. Kaya ang inihahain ko naman sa buong lalawigan ay ang buong pusong serbisyo ko sa bawat batalyon. At kagaya nga sinabi ni Kong Marvy kanina, nakakatuwa po nagkakaisa lahat ng mga leader natin. Kung bakit po, alam natin kung ano minsan nagiging kalakaran sa politika, lalo na pag may hindi magkasundo, sa mga hindi magkatandem. Pero ang pinakamaganda po, lahat po kami dito sa Batangas, ang layunin namin ay hindi lang basta-basta politika. Ang layunin namin ay maibigay ng tama na serbisyong publiko sa bawat Batanggenyo. Kaya naman maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagsuporta, and God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. And syempre, ang tumugon sa panawagan ng buong Batangas, palakpakan po natin ang magbabalik na gobernadora at ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos. Programa, proyekto na ginawa natin sa lalawigan for 9 years. Kayo po ang kasama ko. And I'd like to take this opportunity to thank you again sa another chapter ng buhay ko. Dahil ngayon po, tayo na hilingan bumalik. Nag-file po tayo ng candidacy kanina. Pero nandito po ako at maligaya kasi kasama ko na ang mas malaki kong pamilya. Ang lalawigan ng Batangas, ang ating po mga mayors, ang mga Batanggenyo, ang Burong Tour of Duty. Kami po'y papalarin. Kung kami po'y papalarin. Nandito po kami at handang magbigay po ng serbisyo. Kasi lumaki ang dalawang ito na pareho na ho kaming nagsisilbi ni Secretary Ralph Recto. In fact,
dito sa Batangas, kung Marvin, kung naalala nyo, kasama ko pa sila kinong sa Alay Lakad. Every time, nandali yung, di ba, bukal. Alam nyo, busy-busy siya nun sa show business, si Lucky. Minsan, hihilingan ko, anak, sumama ka sa Alay Lakad kasi magandang intention nito. Marami tayong matutulungan pagdating sa education. Yun ang anak ko galing sa trabaho. Not for anything, share ko lang to sa inyo because alam nyo yan mga bukal, this is the truth. Ang Alay Lakad natin as early as 5:30 a.m. at lalakad na tayo ng 6 a.m. Si Lucky galing ng trabaho. Alam nyo 5:30? Nakaparada po ang kotse niya dito sa Capitol. Diyan siya natutulog sa kotse. Gigisingin ko na lang siya, anak, lalakad na tayo. Ibig ko sabihin, kung ilatag man po namin si Lucky sa inyo, na sana kung kami pang pala rin awa ng Panginoon Diyos at maging kapartner ko, nakikita ko na po yung po pwede pa namin magawa dito po sa lalawigan ng Batangas. Ito po yung mga anak ko na handang magsilbi rin sa inyo. Sana kung mapagbibigyan kami sa tulong po ng pamilya ng buong Batangas, from our barangay captains, barangay functionaries, mayors, aming po mga congressmen sa lahat ng programa, I promise you, we will continue to work as a team and as a family to enhance more and to make Batangas more beautiful, popular, and successful, and something a province we really can be proud of. So give us a chance. Sa inyo pong lahat, huli na lang, malaking karangalan din po ng aking pong asawa hindi tatakbo ngayon kasi siya po'y nahilingan na maging ama po ng Secretary of Finance. Kaya siya po ngayon ay nagsisilbi sa national government. At alam ko na hindi naman niya kami pababayaan kasi siya ang aming pader. So, Ralph, ikaw ang aming haligi. Ayaw niya ng pader. Gusto niya haligi. I'm sure hindi niya kami pababayaan. Kung nanay, at subukan mo naman kami pababayaan, manda ka. So, we are offering our service. Anything that we can do to make Batangas more progressive, andito po kami at nag-aalay po ng serbisyo sa inyo. Sana'y pagbigyan niyo po kami. To all our friends, maraming salamat sa tanghaling ito. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Governor Vilma Santos Recto. And of course, hindi may pagkakaila na ang pinakamalalaki at pinakamahalagang programa ng pamahalaan ngayon ay mula sa inspirasyon sa inyong paglilingkod dito sa lalawigan ng Batangas. At syempre, ang tao pong nagbuklod-buklod sa lahat ng mga leaders natin ngayong araw na ito, ang ama po ng One Batangas. Palakpakan po natin, Secretary Ralph G. Recto. Maraming salamat, Brian. Una sa lahat, nakakataba ng puso ang mga narinig kong salita mula sa mga leader ng lalawigan ng Batangas na laging binabanggit. Quezon, Recto, ang leader ng Batangas, kung ano-ano pa. Pero sa totoo lang, natutunan ko sa mahigit 32 years in public service nung ako pa'y naging congressman sa lungsod ng Lipa. No one si Marvin Marino dito at ang kanyang pamilya matagal na naglilingkod sa lalawigan ng Batangas. Kita natin ang pagundad ng buong Batangas City at ang mga tao dito laging sumasama sa kanila dahil lapat ang sama rin nila sa mga kababayan natin. At dito nga sa Batangas City, nandyan ang mga konsehal natin, ang ilang mga board member din natin. Ang alam ko dito, 17-0 na. At yan, hindi lang sa eleksyon ito. Yung mga nakaraang eleksyon, ganun din yan. Bakit? Dahil naniniwala ang tao sa kanila. Dahil pinakita nila kung anong klaseng serbisyo ang ibinibigay nila. So yun ang natutunan ko. At nakikita ko sa buong lalawigan. Nandyan si Eric Buhay, kasama si Eileen Ermita. Matagal na naglilingkod ang pamilya ni Eileen, kasama ko 1992 pa. 28 anos ako. Ang kanyang ama, congressman din, magkakasama kami. Ha? At noong mga panahon yun, may pagkakaisa na ang lalawigan ng Batangas. Lalo pa sa panahon natin ngayon. Si Eric, first term, it's gonna be his second term. Maraming natutunan kay Eileen din, sa sipag ni Eileen, pabalik-balik na rin sa Kongreso. At si Eric ngayon, makikita ninyo in every barangay, in every town, in the 1st District of Batangas.
At ako natitiyakan mo na si Mayor, si Kong Eric, tiyak panalo na yan in the first district. Minimum siguro boto makukuha ni Eric, 80% of the vote. Rakpakan po natin si Mayor Eric. And that's what I'm saying na eto, wala nang ibang gagaling na leader pa sa first district ng Batangas. At kasama natin sa One Batangas team. Of course, mahirapan kayo magtanong kay Jinky mamaya. Kada pa rin nyo, kaya nyo i-interrogate si Jinky. Huwag siya mag-interrogate sa inyo. And I'm very proud to be working with her also in Congress. Medyo ninalas tayo ng konti, napunta ako sa executive. At ngayon, nakikita natin kung gaano kagaling si Congresswoman Jinky Luistro. Binabati ko nga pala siya ng happy birthday ulit. Together with Marvy for hosting us today. And Mayor Beverly, happy birthday. Maraming salamat, partner. So si Jinky, saksi kayo sa husay ni Jinky sa Kongreso. Alam mo po rin, dalawa ang trabaho ng congressman. Ang una sa lahat, to represent her people, her district to heart. Kaya kita niyo, very active sa Kongreso. So, congratulations, we're proud of you, and thank you for joining the team. So, Congressman Jinky, tiyak na rin yan na panalong congresswoman ng 2nd District ng Batangas. No? Of course, si King Colyantes, pangalan pa lang, matagal nang kilala ang Colyantes sa lalawigan ng Batangas. Ang kanyang mga magulang, katulad din namin, nagsisilbi. Si Mayor Sani ng Tanawan, na ngayon ay bumalik sa Tanawan City dahil maraming taong humihingi ng tulong. Bilang mayor ng Tanawan City, nandun siya ngayon. Si Maitet, nakasama ko sa Kongreso, nakasama ni V, magbabarkada sila doon, 3-term congresswoman. Ang katulong niya sa pagpapatakbo ng kanyang distrito ay walang iba kundi yung kanyang anak na si King Colyantes, representing the 3rd District. At tiyak, magiging congressman din ng 3rd District ng Batangas. So, palakpakan natin si King Colyantes. 4th District, si Yanda. 32 years ko na rin kasama si Congressman Kaloy Bonilla. Naging board member, naging chief of staff ni Bipa. Congressman 3rd ngayon. Ang asawa niya, naging board member din. Ngayon, magiging congressman din ng 4th District. Wala kayong barangay sa 4th District ang mapupuntahan na walang proyekto. Si Yanda doon, si Kaloy doon. At yan, biniling ko sa kanila yung 4th District at kitang-kita kung ano rin yung nagawa nila in the 4th District. No? So sila ang ka-teamwork ko nung unang panahon pa. No? So we choose to work with them. They work with us, we work together. Matagal na kami magkakasama. So thank you very much for not only the work we do together, for your friendship with Kaloy at sa ating pagkakaisa. Hindi lang sa politika, sa lahat ng bagay sa buhay natin. So thank you very much. Of course, we have another congressman here, si E.G. ng CWS Party List. Gusto ko ipaalam sa ating mga kapwa Batanggenyo, ang CWS, ang namumuno niyan ay Batanggenyo rin, taga mataas na kahoy. Ang botong nakuha niya noong nakaraan, hindi galing sa Batangas, galing pa sa iba pang lugar ng buong Pilipinas. So, ang pakiusap natin sa mga kababayan natin ngayon, mas mabuti marami tayong kinatawa. Meron tayong 6 congressman, 6 district. Meron tayong mga party list na Batanggenyo. Isa dyan ang CWS. At sa mga darating na panahon, babanggitin ko pa ang iba sa inyo. Sa ngayon, basta CWS, partido rin ng Batanggenyo. Maraming salamat, Congressman Edwin Gajola. And of course, yung aking anak naman, si Ryan, nandito rin ngayon, na ipagpapatuloy naman yung aking inumpisahan sa Lipa.
bilang kinatawan. Siya ngayon ay kasama ng buong slate ng Libang, si Mayor Eric, si Mikey Moraga, at yung buong team namin dun sa Lipa. Palagay ko naman, marami sa inyo nakakapunta sa lungsod ng Lipa. At makikita ninyo doon, wala kayong dadaanan lubak sa lungsod ng Lipa. Walang eskwelahan doon na public hospital na hindi mas magana pa sa pribadong eskwelahan. No? At marami pang iba. No? So, alam ko naman na si Ryan, daman-daman niya ang kanyang gusto maglingkod sa ating mga kabayan sa Lipa. So, thank you Ryan for taking up the challenge. And of course, sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa, ang aking asawa, napakaswerte niya, napangasawa din niya ako. Biro lang. But si V, matagal na rin nagsisilbihan, at wag nga pa rin yung kakalimutan para basta yung bagong pelikula niya. Patapos na yung shooting niya. Uninvited ang pamagat. So, itutulak ko muna yun. So si V has taken up the challenge also to run again as governor of the province. At natutuwa ako, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kasama, ang ating mga bukal, ang lahat ng congressman, at bakit mahalaga. Alam po ninyo, sa administrasyon ng Pangulo, nakasentro din ang Batangas sa programa ng ating Pangulo. Meron tayong quadrangle na tinatawag kung saan maraming mamumuhunan. Nandiyan ang Clark, Subic, Manila, Batangas, Road Quadrangle. No? So, sayang naman kung hindi maayos ang leadership ng lalawigan, kung wala tayong pagkakaisa na alam natin ang programa ng Pangulong BBM ay nakatugon dito sa lalawigan ng Batangas, sa Growth Quadrangle. Kung mapapansin ninyo, mula Manila, pumunta ka dito sa Batangas, dadangal sa Totomas, Tanawan, Malpal, Libang. Maraming mga bagong special economic zone ang ginagawa. Maraming mga mamumuhunan papasok sa ating lalawigan. Mahalaga ang liderato ng lalawigan, may pagkakaisa. Mahalaga, nagtutulungan ang national government, provincial government, and the local government units. No? Yan ang dahilan, yan ang rason kung bakit meron tayong alyansa ng maunlad na Batangas sa bagong Pilipinas. Na pinagsama-sama natin ang brand of leadership ng bawat isa dito para siguraduhin na yung layunin ng ating Pangulo para sa bagong Pilipinas ay magagawa natin higit pa dito sa lalawigan ng Batangas. And that is the reason why we are all together here. No? Ipapakita natin, may pagkakaisa tayo. Isa lang ang aming values, isa lang ang ating vision para sa lalawigan ng Batangas. And we all realize, not a single person can do this alone. Kailangan may pagtutulungan. Kailangan may shared responsibilities. At hindi rin namin kakayanin lang ng mga leader dito. Kailangan kasama namin ang bawat isang mamamayan sa lalawigan ng Batangas. No? So ulit, maraming salamat. Napahaba na tayo. Maraming salamat sa pagkakataon ko, Marvy, for hosting us so that we can address whatever questions the press may have of the team in One Batangas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Sa inyo lahat. Thank you. Ayan. And we would like to request that stick to the filing of candidacy questions muna tayo. Okay po ba yun? Ayan. Maraming salamat po. So let's start with ABS-CBN Philippine Star, Sir Arnel Ozaida. Ako, malapit ako sa at hindi ko rin makita yung sarili ko na every day I will be testing myself kung ako'y positive o makahawa o ako mahawa. So that's why I've decided na I will take a break. We lost a lot of good friends sa COVID. Isa dyan si Jean. Alam niyo yan, mga kaibigan kong press dito, media. Si Jean nawala because of COVID. Anyway, that was the reason kung bakit I took a break. But hindi dahil ako napapago. Dahil in my own little way, if there's any reason that I can be of service
to be of service to Batangueños or to anyone, at ako naman ay libre at kaya ko, I will do it. Aside from my showbiz career. So, hindi ako napapagod. And I'm glad na nung hinilingan ako ulit, baka pwede akong bumalik na maging nanay uli ng lalawigan at nakikita ko yung oportunidad, lalo na sa posisyon ni Ralph, alam kong maraming pwede pang mangyari sa Batangas. So, I grabbed the chance na I want to be the nanay again of Batangas. And the good thing is, kasama ko pa yung aking mga pamilya na kaya kong pagkatiwalaan and we will work as a team and as a family. Yun, Arnel. Ayan. Thanks, Arnel. Thank you. Maraming salamat, Sir Arnel. And of course, mula po sa News 5, Miss Curie Gator. Asa na po siya? Si Ma'am? Okay, ayan. Sige. Okay, ayan. Sige. Okay, ayan. Sige. Ano pong nag-udyok sa inyo? Ano pong nag-udyok sa inyo? Ano pong nag-udyok sa inyo? Miss Vilma, Sir Luis, and Sir Ryan na talagang tumakbo this time around. Thank you po. May I? Okay. Kasi sa isa sa plano talaga din, ay si Secretary Ralph ay nagpapaalam, if I can make mention, Papa, nagpapaalam kung pwede hanggang October lang kasi gusto pa rin niya ipagpatuloy yung kanyang pagiging senador. It's just, hindi siya napayagan, kasi itatakbo si Rafael now he's the Secretary of Finance. And nahilingan akong bumalik at magsilbi sa Batangas. Yun nga naisip ko na baka magandang pagkakataon ito na I can be a partner with Ralph now that he's the Secretary of Finance. Any projects na pwede pang magawa ko sa Batangas, I will make sure na talagang ipapatupad ko dito sa Batangas para masiguro yung mas maganda pang development ng aming lalawigan at ang pangangailangan ng mga municipalities, cities, and mga barangays. Why I've thought of my two boys? Noong hindi nakakapunta si Ralph sa Lipa, dahil kasi nagtatrabaho siya Secretary of Finance, ang pinapadala niya palagi ay si Ryan at si Lucky. At yung dalawa kong anak nakita ko kung paano na humalo sa tao. Naramdaman ko na yung puso nila sa tao. At yun ang pinaka-importante. Hindi pwedeng puro talino, dapat may puso. And nakita ko na yun sa dalawa kong anak. So when I decided to run for governor, I asked my son, Lucky, son, makapagtrabaho pa ng mas mabilis ang resulta at mas maging epektibo. So nandito kami, anak ko, si Lucky at si Ryan. I'm just offering them who's willing to help the province of Batangas and of course the city of Lipa. So I hope matanggap nila. At we are here to serve. Sana mapagbigyan. Yun lang. Ayan, thank you. Yes, isa sa mga palagi kong sinasabi dati pa sa lahat ng mga interviews ko simulat sa pool. At alam ni MJ ito palaging sinasabi ko. And this is something I believe not just because kausap ko kayo. We all have an obligation to serve. In what capacity, it depends kung anong nilatag sa'yo ng tadhana. Pero naniniwala ako na kung binigyan ka ng buhay ng may kapal, may obligasyon kang tumulong sa kapwa mo. Pwede ka magpasaya, pwede ka tumulong sa telebisyon. Kaming dalawa bago ko umuo at sabi ko na oras na para maglingkod sa ating kapwa. At thank you very much din, Hau-Hau, dahil noong una kasi medyo nag-iisip pa si Jessie kung tama ba na tumakbo ko. Dahil syempre medyo mag-iibang dynamics ng aming pamilya. Pero maraming salamat din kay Hau-Hau dahil siya naniniwala sa akin. Sabi niya, Hau-Hau, marami kang matutulungan sa Batangas. Kaya kung tatakbo ka, suportado ko kahit ano pa ito. So yun po ang intention ko. Naniniwala ako na lahat tayo, hindi lang po kami nandito, kayo rin. Lahat tayo ay may tungkulin, may responsibilidad na tumulong sa kapwa natin. Thanks, bro. For me personally, I guess to be honest with everyone, it started when you were becoming more busy as the DOF secretary, and then you asked for my help to represent you in some events, and so I got to witness, Tupad, AX, Tulong Dulong, so that's DepEd, DSWD. I got to see those programs at the start, just representing you, and of course I wanted to help out because
I know that's what you used to do before, and being the DOF secretary, you no longer could do that, and someone needed to be there. It was an obligation, and of course, at the start, you guys always taught me, to whom much is given, much is expected. And you have to do your, of course, with my would-be batchmates here, do my part, you know, to legislate for the national government, and of course, not to forget, do our part for the province of Batangas as well. And ako personally, I'm new to this. Of course, I've had experience before, and I know I have a lot to learn from everyone here, and I'm looking forward to working with each and every one of you to make, in my case, Lipa better, Batangas better, and of course, to benefit the Philippines as a whole. Ayan, thank you very much. Ayan, mula naman po sa J101.5 FM, Eileen Agoho. Saan po si Ma? Wala na po ba? Oh, andyan sa likod. Punta natin lang ng mic. Politika. Thank you very much. Yun nga po, iba yung, sabi ko nga, iba yung may lalapit sa iyo. For example, kunwari lang, kanina, kung yung mag-ikot ako, pag may sinasabi, ay Luis, napapasaya mo kami sa game show mo. Kunwari may lalapit sa akin, ay Luis, napatawa mo kami doon sa vlog mo, napakasarap yun, nakakataba ng puso. Pero iba din yung pakiramdam pag may lumapit sa iyo at naramdaman mo nagbago ang buhay nila dahil sa ginawa mo. Dahil sa ginawa mo, nakapag-aral ang anak nila. Dahil sa ginawa mo, nagtayo ka ng kalye, o kung ano man, mas kuminhawa ang buhay ng buong pamilya. Ibang klaseng pagpapataba ng puso yun. Nagbabalikan ko lang po yung sinabi ko rin kanina na lahat tayo may ganong klaseng obligasyon sa kapwa po natin. Thank you very much. Thank you very much. From Manila Broadcasting Company, RN 105.5, Ms. Catherine Valencia. Next po natin, Rappler. Hello po, good day po. Good day po. My question is for Congresswoman Attorney Chinky Luistro. Hello po, happy birthday. If ever po re-elected again, how do you plan to involve your constituents in your work as a Congresswoman? Again po, if ever re-elected again, how do you plan to involve your constituents in your work as a Congresswoman? Ako po, ever since, my vision about leadership is inclusive leadership. Which means that since day one, I honestly believe that this team, when gathered together, we will make a powerful, perfect team for the province of Batangas. Thank you. Ayan, maraming salamat po. And of course, mula po sa Rappler, Pinar Ganzon Ozaita. And next po natin ay Abante Radio, Ronnie Ramos. Good afternoon. This is for Luis. Your mom referred to you as new blood entering politics. Kapag po kayo ay naihalal bilang visa gobernador, is there any specific intervention? Good afternoon po from Abante Radio, DWAR Manila. Tatlo itong tanong ko pag-iisahin ko na kasi isang tanong lang daw Gov, sa pagbabalik po ninyo, ano pa ba yung mga hindi ninyo na-settle na kailangan ninyo tapusin ngayon? Kasi base doon sa mga sinabi nila kanina, halos lahat nagawa na. In your 9 years as governor and a politician, how would it be? Now, and to Sir Ryan, your dad has drafted many laws, important laws and resolutions both from the House and Senate. Now, ano pa kayang batas ang isusulat mo na mas maigi sa mga ginawa ng daddy mo? Thank you. Okay, so alam po ninyo, meron lang po akong isang, sa experience lang po person. Yung HEARTS, acronym HEARTS. H stands for healthy, for education. A for agriculture, because Batangas still 60% agricultural. R for roads and infrastructure. T for tourism and technology. S for security and social services. Ang experience ko lamang po, pagka natatapos na yung termino mo, you've made mention na merong naging magandang mga programa na napakinabangan ng mga Batanggenyo.
Sometimes it's unfortunate dahil pag nagpapalit ng administrasyon, wala na pong continuity. Yun ako yung mga proyektong naitayo mo, medyo nakalimutan na. So instead na sana lumalago pa at mas pinakikinabangan pa, mas na-enhance pa, napapalitan ng iba. And pag bumalik ka, sometimes wala na yung tinayo mo, yung ginawa mo, parang wala nang use. Yun ang frustration ko. But anyway, that I'm coming back, I will still stick to my basic needs, which is still the HEARTS program. I will stick to this kasi alam ko ito pa rin ang basic na pangangailangan ng ating pong mga mamamayan. But at the present time now, I guess the most important thing, kung tayo po'y papalarin, ang unang-unang gagawin ko po ay to make sure na magkaroon po ng teamwork ang buong lalawigan. Again, if I may reiterate, they've made mention gawin ay to evaluate all the programs and the projects. Makikita mo kung may health program ka, ano bang naitulong nito? Naging epektibo ba yung binibigay nating 4Ps? Naging epektibo ba yung mga binibigay nating dole out for health? Or if we'll talk about education, yung binibigay ba nating financial education sa mga bata na enhance pa more jobs para po sa ating more jobs para po sa ating lalawigan. More investments coming in is very important. One investment coming in, more jobs for Batangueños. And at this point, what we need is magkaroon ng trabaho ang mga mamayan at hindi aasa sa dole out. Dapat long term. So ito po yung mga nasa isip ko. Sana, kung papalarin po, ay gusto kong gawin. Of course, with the help of my Vice Governor and my Sanggunian. And a teamwork of the whole family. Kaya napakaganda ng aming show ay dahil sa mga tao sa likod ng kanin. So yun ang dadaling ko rin mula sa isang TV host pupunta sa public servant na hindi po akong bida. Ang gagawin natin bida palagi ang ating mga constituents. Dahil lahat ng gagawin ko ay mula sa kanila para din sa kanila. Mark, is it? Ronnie. Thanks for the question, Ronnie. Blanket statement, but I do acknowledge that I still have a lot to learn, and I'm looking forward to learning from my would-be batchmates who have had experience in Congress. Yeah. So in that sense, I'm a student for now with regards to legislation. But what I can speak for is my experience about representing the people of the PAC. So in providing financial assistance to those who need it, kasama rin dyan yung programs ng DOLE and CAPAG. So I believe that's where my focus will be for now, since I have experience with that. Now, in terms of legislating, I'll leave that up to my future mentors. Mamaya si mag-pressure ang LGU namin, kulit-lim pa lang, may ayuda na. Pero kung sakasakali man, mapag-usapan ng sangguniang panglungsod at saka panglalawigan, kaya wala na po tayo magagawa, itutuloy na po natin yan. Maraming salamat. So we have 5 more questions. Again, salamat po. Yeah, Salamat. No problem. So hopefully, let's stick to one question again, guys. So from 102.3 FM, Gary Pacifico. Okay, good afternoon po, Senator Rob. Habang abalang sambayan ng Pilipino sa election fever, lumalala ang giyera sa gitnang silangan. It affects thousands of lives, especially mga OFW. And ang ating fear ay lumagana pa ito as regional war. No? Anong contingency measure ng nung kinasal po kayo sa katedral, yung dalalat, pero sa pag-iikot po namin, hindi na po in-front kailangan. Ang kailangan po dapat dito sa lalawigan, basic services. Ito pong ospital na Batangas Med, siksik liglig na po at umaapaw ang tao. No? Hindi na po pasyente nakakaawa, pati mga medical personnel. Ano po ang plano po
ng ating Governor B. Kapag kayo po ay muling nandyan na po, ano po? At ang tanong ko po ay muling nandyan na po. Ano po? At ang tanong ko po hindi Vice Lucky, kundi sa inyong misis. Ma'am, kayo po ay nandito na po sa amin. No? Ay iba ho ang aming kultura. Iba ho ang tradisyon din eh. How prepared you are sa pagharap sa mga Batanggenyo. Ano po? At syempre ho, alam niyo naman ang mga Batanggenyo. Uwi ka na kakalar ka rin pa rin si Vice. Kayo na po ay handa sa gayon. Uuwi ho ang inyong aalis ho ang inyong mister na press. Pag uwi do sa inyo ay bakit ba? Ano po? At kay Congressman Beatrix, we were so impressed about your performance dito sa mga committee hearing. So we heard, the Filipino people heard what happened. No? Are we expecting heads to be rolled after this hearing? At are we expecting for a couple of years from now na magkakaroon ng kauna-unahang babaeng Batanggenya magiging senador? So yun lang po at maraming salamat po. Ayan, so bakit po niyo po sagutin? Kasi alam ko po, late na po, kailangan mag-lunch na lahat. I hope you can give a short and sweet respond kay Pinakyaw ni Sir Gary ang lahat. So let's go ahead. Thank you, Brian. Thank you for the question. Well, unang-una, ang ekonomiya natin matatag. We grew about 6% in the last 2 years on the average. No? Mas maraming tao today ang may trabaho than any time in history. May 50 million jobs. 65% of them salary and wages. So matatag ang ating ekonomiya. In fact, we're the second highest growing economy in the region, if not one of the fastest in the world. No? So yun ang puhunan natin. Ang pinakamalaking challenge talaga sa atin yung mga external headwind. No? In spite of that, meron tayong gera sa Russia-Ukraine. Meron tayong geopolitical tension with China. Meron ng Amerika at China may trade war. Tapos sabay pa dyan, meron problema sa Israel at saka sa Hamas at ngayon nadadagdagan pa ng Iran at parang lumalaki yung problema doon. So, mabuti may puhunan tayo, so to speak. Maganda ang cash management ng ating pamahalaan. We are hitting all our revenue targets sa ngayon. Ang deficit natin, naka-check din tayo. So, sapat ang resources natin kung kinakailangan natin pauwiin yung ating mga OFW sa Middle East. Ang alam ko dyan, marami rin ang nakabalik na. Matagal na. So, wala akong nakikita masyadong problema. Ang magiging problema dyan pag tumaas ang presyo ng langis dahil sa gera. So, ibig sabihin, we will need more dollars to purchase our oil. But sabi ko nga, sa ngayon, ang piso natin lumalakas. Kung mapapansin mo, pumali yan ng 59, almost 60, bago tayo umupo, at ngayon nasa 55, 56 ng piso, at habang lumalakas ang piso, napabawasan din yung utang ng ating bansa. So meron tayong fiscal buffers na tinatawag. So, sana hindi lalong lumala ang sitwasyon, pero kung sumamaman yan, nakahanda tayo para dyan. Let me give you everyone that assurance. Maraming salamat po. Thank you, Bob. Gary, maraming salamat. Siguro, if you will talk about health, I've made mention about hearts. If you notice, H stands for health. Unang-una, big bulk of the budget will go to health. We have 12 district hospitals. And modesty aside, when I was the nanay of Batangas province, unang-una kong binigyan ng malaking budget ay yung maayos natin yung 12 district hospitals. A big budget of that, nakabula siya per district hospitals. Even, I made sure dapat kasi ang facilities as equipment ng mga public hospitals ay dapat nagagamit ng mga nangangailangan. Kasi yung mahihirap yan ng hospital, public. Pag walang gamit ng public hospitals, wala silang choice but to go to a private hospital, which wala silang choice din kundi gumasta at magbayad at gumamit ng pera. Kaya muna kong ginawa noon, biggest bulk of my budget noon, ay talagang pinaayos ko yung 12 district hospitals to the point pati bawat isa may ambulansya, well-equipped, may mga facilities na kakailanganin. Kaya
last na, if I'm getting a support from Department of Health, ang unang-una kong nire-request, tama na muna yung seminar, ibili natin ng gamot pang IV na kailangan ng mga nangangailangan at yan ang ilagay sa mga district hospitals. Again, at this point, I cannot comment on anything, but given a chance, yun pa rin ang gagawin kong kauna-unahang proyekto para matulungan. Kasi nung ako po yung congresswoman, ako pong isa sa principal author ng Universal Health Law. Universal Health Law. Tama, no? Universal Healthcare Law. Isa po ako sa principal noon. Kailangan dyan ng budget. Yan ay kailangan na tulong ng pinakamahihirap. Kung gagasta man sila, very, very minimal. Meron lang sigurong konting babayaran. Pero lahat dapat libre na. Lalo na sa mga matatanda at yung mga masasabi nating may hirap below the poverty line. Sana nga yun ang maipatupad ng tama. Given a chance, this will be my priority. Ayan. And of course, proud tayo, Batanggenyo, na dito galing ang Universal Healthcare Law sa Batangas. Miss Jessie? Hello po, magandang hapon po, Sir Gary. Thank you po. Kasali po pala ako, ano? Ano lang po, taga-kinig lang po ako, taga-suporta. Ano po yun? Kung ano po ang nararamdaman po na tatalo na po ang aking pag-uwi. Prepared po ba kayo sa mga any eventualities? Opo, actually po, prepared naman po sa katunayan nga po. Yung anak po namin may sakit po ngayong araw. May lagnat po siya, pero siya po, sabi po niya sa akin, Love, baka pwede samahan mo ko, kahit sa piling lang talaga, kailangan ko ng support mo. Sabi ko sa kanya, kahit ano pa man yan, yun nga po, di ba, nagkaiyakan na nga po kami. Kasi po, nung una po, hindi po kami sigurado kung kaya pa, pero ngayon po, kinakaya po, and gusto ko pong ipangako sa aking minamahal. Sa lahat po ng kasama dito, 100% po ako po yung magsusupport. Kahit kailangan ko pong pagbiyakin yung katawan ko, para lang po supportahan yung asawa ko, gagawin ko po. So, thank you. And thank you very much, Sabi ko nga, pinakamaganda siguro, pangalan na lang niya lagay sa balote. Thank you, Gary. Good afternoon po ulit sa inyo about the Quadcom investigation. As we go along, witnesses keep on coming up. So rest assured that the Quadcom will continue its investigation so long as there are Filipinos who continue to become victims of injustice. During this break, we'll be coming up with a partial committee report where we will be making the necessary recommendation for the filing of criminal cases, specifically with respect to the 3 Chinese drug lords and PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. With all due respect, pasensya na po, but you are all witnesses, so we have to include Colonel Leonardo and Colonel Garma. And about running for senator, I have not accomplished even a pinch of what the gentleman beside me has accomplished already. So I believe that I need to take a lot of efforts, visions, and best programs for my constituents first before I become inclined into thinking about that idea. Maraming salamat po. That truly makes me feel so humble. So humble. So humble. Pero si Beatrix so humble. Pero si Beatrix po is very much fulfilled serving as the Congresswoman of Batangas 2nd District. Maraming salamat po. Ayan. So wrap up. Yes, good afternoon, Governor, and nice to meet you once again. Tanong ko lang po, bakit po natin naisipan po na mag-governor instead po na yung balita dati, mayor ng Lipa or congresswoman. And then yun po, yung finally yung po kay Luis, di ba po siya yung first choice? Di ba po siya yung first choice? May iba pa po bang pinagpilian po tayo for vice governor? Yung party po ninyo, before po ninyo? Nagkapag with the decision. Yes. I'm sorry, wala pong ganong issue sa akin. Nung ako po'y nahilingan, direkta na governor po ang gustong balikan, not even a mayor or congresswoman again. Kasi alam ko naman si Ralph ang nandoon. Nung kinausap ako at ni-request, talagang straight governor na. And looking forward ako kasi sa totoo lang yung dito sa bahay dito, sa Kapitolyo, nangako ako talaga sa mga department heads ko
babalik ako. I guess if it's meant to be, baka naman mangyari. Sana naman. And then, ano yung second question? Kung why lucky? I'm sorry? No. Kasi gusto ko, kasi alam nyo, sa totoo lang, iba-iba pang chismis ang lumalabas eh. May mga, I don't know if you heard of this, nasabi, magpa-file ako, tapos at the latter part, ibibigay ko kay Lucky. I don't know if you've heard of that. Tama, Barnett? May mga ganong issue. Ang dami nilang pinalalabas na issue. When they asked me to run again for governor, and I said, okay, ang una pumasok sa isip ko, kung gusto nila akong bumalik, I must have done something good. And this time, I need to be effective too. And naisip ko, dapat yung magsisilbi rin sa akin, somebody who's close to me, and somebody who is good in social media and technology. At diretso na naisip ko, si Lucky. Kasi siya rin nagturo sa akin nun mag-vlog-vlog. Hindi, totoo nga. Si Lucky nag-convince sa akin ng pandemic, and ma'am, it's like this. So I know, malaking matutulog niya sa akin pagdating sa technology. And at this point in time, whether we like it or not, ang approach natin to give the service talagang mas madali, kailangan may kapartner ka na magaling sa technology. And of course, legislative. Direkta na ang anak ko, si Luis Manzano. Ayan, kunti na lang. Tatlo na lang po ito. Thank you, Hansen. Dario Veritas Maro Hinosa. Ayan. Asan po si Maro Hinosa. Ayan. One question na lang po, please. Hello, good afternoon. Kay Sir Ryan po. Sir, you represent the new generation of leadership in Recto family. How do you plan to build upon the legacy left by your parents? By your parents while you're carving your own landscape? Legacy. Thank you, ma'am, for the question. I think the answer to that would be to start small. Like I mentioned a while ago, I had the opportunity and fortune to visit barangays. And so, seeing what they need. What I forgot to mention a while ago was, so I mentioned new roads, a new barangay health office. There's this one community that needed, in the South District of Lipa, they needed a for my own name. I guess it's more of doing my part and building on what has come before. Of course, for the benefit of the community. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. I hope you don't mind. If I may add also, alam na pag-aaralan din nila yan. Parang ako, nung first time mag-mayor, local chief executive, in-enroll ako ni Ralph sa UP for me to learn kahit paano skeletal of what I'm going to do. We will do the same pag kami po ay sinuwerte. They will try to study legislation also. Legislative. Thank you. Ayan, and of course, pagpasensyahan na po ng mga nakapila pa. Maraming salamat po. Dahil alam ko po, marami na pong gutom, hindi na rin po tayo bata. Tama po ba? So, paano po? Maraming salamat po.